mga kabads. Good evening mga kapindoters. Tama po yun. Ngayon lang tayo nakakakita ng mga bago. Alam niyo po ba noon, ang binibili po natin ng mga helicopter, yung mga napaglumaan na. Alam niyo po yun? Yung mga second hand, yung ayaw nang gamitin ng mga US Armed Forces. Yung po binibili ng Pilipinas. Si Pangulong Duterte ang binibili natin ngayon panay bago. Bagong kagamitang pandigma. Ngayon lang nagkakaroon. Kung kailan wala na tayong naibenta na lahat ng mga naunang presidente, tsaka tayo nagmo-modernize. Paano hindi mo bibiliban tong Pangulong na to? Diba? Yun po yung sinasabi ko eh. Nakakabilib po at nakakapanghinayang kung matatapos. Kung matatapos lang yung termino dahil tapos na yung termino. Hanggang 6 years lang yung inaalaw. Kaya nga po ang sinasabi natin, kaya po gano'n na lang ang sinasabi ko sa inyo, para maituloy ito. Actually, yung sinasabi nila, kung pakikinggan nyo lahat ng sinasabi ng mga dilawan at mga pulahan, wala naman silang konkretong plano sa Pilipinas eh. Sa totoo lang. Pahapyaw-hapyaw lang sila, pabanat-banat lang. Tandaan natin yung dilawan, napakatagal po nilang namuno. Sumadlak po ng sumadlak ang Pilipinas nung sila'y namumuno. Sumadlak pati yung mga kaisipan natin. Tinanggap na natin na wala na tayong magagawa sa mga addiksyones. Kaya po nanalo si Pangulong Duterte. Gusto natin magkaroon ng chance ng ganito. Alam po ninyo, before tong pandemic, ang ganda na ng takbo ng Pilipinas. Mag-aminan po tayo. Yan po ang katotohanan. Bago mag-pandemic, kinikilala na tayo na isa sa mabilis ang pag-unlad sa buong Asia. Ang ganda ng kalagayan natin. Sino ba presidente before pandemic? Sino ba presidente noong 2019? Si Pangulong Duterte na po. Kaya huwag kayong maniwala dyan na puro, pansamantala lang to eh. Okay, speaking of pandemya. Yun po yun, no? Ako talaga, yan po yung kinabibiliban ko sa ating Pangulo. Saan kumukuha yung Pangulo? Yung infrastructure. Punta po kayo sa mga ako, ilang lang palang bang bansa na puntahan ko? 3. Taiwan, Hong Kong, tsaka Korea. Anong pagkakapare-pareho ng mga pare-pareho mayaman, di ba? Ano pa bukod sa kayamanan? Yung infrastructure po nila. No? Ngayon, yung nakikita ko, nalula po ako eh. Yung infrastructure ng sa Taiwan na lang halimbawa. Wala pang traffic dito, yung mga pagpupunta ka ng probinsya, meron na silang parang mga skyway. Walang tao eh. Nasa parang super highway ka, pero may nakatayo ng mga Alam niyo, sa atin hindi po. Pag sobrang traffic na, tsaka lang magtatayo ng mga panibagong daanan. Sa Hong Kong po, dahil maliit lang ang Hong Kong, walang mga first floor na bahay doon. Planado po. Wala pang nakatayo. Nakatayo pa lang po yung building, hindi pa po natitirahan ng mga tao. Meron na pong subway. Sinasabay na po. Nakaplano yung nila eh. Ngayon nakita po natin. Nasaksiyan natin. Nakakahabol na tayo sana. Yung infrastructure natin, pwede nang maipantapat sa infrastructure ng mga napuntahan kong bansa. Hindi ko pa alam yung sa mas mayayamang bansa. Pero definitely, nakikita ko na eh. Sa Korea, sa Taiwan at Hong Kong, nakikita ko na yung mga meron sila, yung mga subway system, sinisimulan na ni Pangulong Duterte. Sinisimulan niya na lahat. Yung lahat po ng pangangailangan para umunlad ang isang bansa, dito pa lang tayo ngayon nagsisimula sa ating Pangulong Duterte. Yun po ang katotohanan. Kaya manghihinayang tayo na matatapos to at kung si Lenny, nako, alam po ninyo, yung danger,
Clueless si Lenny kung ano nagaganap. Wala siyang malawak na pananaw. Si Lenny pang araw-araw. O anong balita? O lugaw. Naku, maganda yan. Samantalahin natin yan. Puso lugaw. Ilabas niyo yung mga picture ko na may Lenny lugaw. Hindi po ubra yun. Lalong maghihirap ang bansa natin pag si Lenny. At mga oposisyon. Sino pa ba sa oposisyon? Si Grace po. Anong kakayahan po ni Grace po? Imagine niyo. Si Isko Moreno. Wala pong kakayahan. No? Ang tanging experience ni Isko ay maging vice mayor ng Maynila. Etong mga pinakikita niya, tama naman, no? Na magtatrabaho. Kaya lang po nagkaganyan dahil yung mga sinundan niya, yung mga tamad. Kung lahat po, natural lang naman sa mayor. Di ba? Trabaho lang naman po yung mayor niya. Biruin mo. Ito lang ang City Hall. Ito mismo, no? Yung katabing-katabi ng City Hall. Kaya makikita mo talaga yung pagkakaiba dahil ito yung City Hall, tumawid ka lang, tambayan na, no? Ang dumi na, ang dungis. Nilinis niya lang po yung Maynila. Yan po ba yan lang po ba gagawin niya sa buong Pilipinas? Sino pa ba pambato nila? Si Binay? Magpakita ka muna. Pasensya na kayo. Natutuwa talaga ako sa pamilyang Binay. Nanghihinayang po ako, no? Kung matatapos ang isang termino ng Duterte. Kaya ako, kahit na sinong i-appoint ni Pangulong Duterte, kasi may say tayo eh. Ibig sabihin, may say si Pangulong Duterte pag nanalo i-appoint niya. I-anoint pala, i-anoint. Okay, punta po tayo rito, no? So, reflective po itong ating manghihinayang po tayo, no? Pag wala na po si Pangulong Duterte. Lalo na kung babalik tayo sa mga dilawan. Simple lang po. Pandemic and Yolanda. Imagine niyo, no? Isang bagyo lang yun eh. Pero mas worse. Mas maraming patay, mas maraming nagutom, mas maraming korupsyon. Okay, punta po tayo rito. Dapat maghanda na sa susunod na pandemya. Alam po ninyo, ito po, umano lang sa akin, no? Bigla ko lang to naisip. Pwedeng magkaroon pa uli ng pandemya, no? Pero ano po yung sinasabi kong paghanda? Hindi mo po mapaghandaan yan na yung katulad ng sinasabi nila na pandemya na, yung magkukulong tayo. Hindi po eh. Ang kalikasan po ng Pilipinas, hindi mo po makukulong dahil marami po tayong OFW nakakalat sa mundo. Hindi po uubra yung mga yung mga sinasabi nila na pag may pandemya na sa iba, kumalat ng pandemya, magkulong ang Pilipinas, hindi natin kaya 'yon. Unless gusto natin pagsarhan lahat ng uuwing OFW. Hindi po makatao 'yon. Ibig nyo sabihin, pag panahon na walang pandemya, pinagtatrabaho natin sila. Nagko-contribute sila. Kayo, marami rito mga OFW, nagko-contribute kayo sa ating ekonomiya, 'di ba? Tapos pag panahon na ng pandemya, kaya diyan ako gigil diyan sa mga sinasabi nila Lenny Robredo. Kung nung una daw, nagsara na tayong Pilipinas, o nung una lang 'yun. Paano 'yan? Lumala ang pandemya sa ibang bansa. Kung nagsara tayo, eto na ngayon, nag-uuwian na yung mga Pilipino. Hindi mo papapasukin? Kaya po yun, makitid po na pagtugon yun. No, yung magsasara ka lang. Di ba? Makitid po yun eh. Doon po nila pinupuna si Pangulong Duterte. Mabagal ng mga unang araw. Alam na nilang nangyayari sa China. Hindi po natin alam na magiging pandemya yan noon. Hindi pa po pandemya yan noon. Sa China pa lang. Sinasabi kagad na hindi kasi kayo nagsara. Katulad ngayon, kung yun lang ang solusyon mo, paano yung mga umuuwing OFW? Alam nyo ba yan yung pinakamaganda nating program? Lahat ng umuwing OFW, mula doon sa bansa, hindi po sila namasahe. Ewan ko lang sa iba, pero anak ko hindi namasahe.
Nilagay sila sa magandang quarantine area, maganda yung hotel. Siguro, hindi ko alam kung pangit yung mga hotel na napuntahan ng iba kasi sa anak ko maganda eh. Mga dinala yung yung mga yung mga flight attendant dinala sa medyo maganda-gandang hotel eh. Sa madaling salita mga kapatid, dapat paghandaan natin, no? Pero hindi yung ano, hindi yung anong gagawin sa pandemya o dapat may bakuna na tayo. Hindi po natin makikita yan. Hindi pandemya yan kung may bakuna na agad, no? Hindi magiging pandemya yan. Ang ibig ko pong sabihin, ang lesson po natin dito, una, kinakailangan na natin na mag-develop tayo ng sarili nating magkaroon na tayo ng pharmaceutical company dito, no? Kung wala pong mga private company na dito de-develop ng kanilang mga gamot at bakuna balang araw. Kaya po nakatugon kagad yung mga ibang bansa, meron na silang sistema. Hindi po sila nagtayo ng mga pharmaceutical company. Meron ng pharmaceutical company, alam na nila yung ginagawa nila, yung mga pharmaceutical company nila, develop ng gamot yan, develop ng bakuna. Yan po ang tinatrabaho. Meron pong mga scientists dyan na yun lang ang ginagawa kung paano magde-develop ng bakuna. Bago pa magkaroon ng pandemya. Itong bakuna, hindi naman po ginawa yan para lang sa pandemya eh. Pero dahil may expertise na sila, itong mga Gamaleya, mga Biopfizer, etc., marunong na silang mag-develop ng bakuna, yun po ang wala tayo. Okay. Bakit wala tayong ganun? Bakit wala po tayong mga sarili natin? Kaya po dito, ang industriya po ng gamot dito sa Pilipinas, kaya nga ang yayaman ng mga medical representative, di ba? Bakit? Nakakita na ako na actual ng medical representative eh. Ang gaganda ng bihis, di kotse, yayaman. Nagtitinda lang sila ng gamot sa mga ospital, sa mga doktor. Yung mga doktor, kontak yan. Kada ikaw, nire-resetahan ka. Kaya yung sa mas magandang ospital, nakita nyo, yung mga malalaking ospital, yung mga St. Luke's, ano pa bang Makati Med, yung mga pangmayamang ospital, yung bawat doktor dyan, may ehente, merong medical representative. Kaya pag yun ang nireseta mo, meron kang porsyento. Ganun po yun. Isang malaking business dito sa atin yung gamot. Sa madaling salita, ang pinopropose ko po na paghanda, magtayo tayo ng pharmaceutical company natin dito, sarili. No? Kung hindi man kaya ng ng mga private, ayaw ng private. Bakit ba ayaw ng private? Wala po pa talagang pera sa Pilipinas. Meron pong pera sa Pilipinas. Ang yayaman nga po ng mga negosyante dito eh. Si Henry C., si Villar. Mga kasama po, ay patay na pala si Henry C., mga anak ni Henry C., sila Manny Villar. Kasama po sila sa pinakamayayaman sa buong mundo. Eh bakit wala tayong ganyan? Bakit wala tayong mga pharmaceutical company? Dahil ang gusto ng mga negosyante natin, instant kita. Yung mga saan sila nag-concentrate? Tayo ng SM. Ang SM wala kang kalugi-lugi. Tinatayo pa lang yung SM, may nangungupahan na. Kumukubra ka na. Di ba? Magtatayo ako ng SM dito. Meron na kagad yan, automatic. Hindi mo ba napupuna? Yung ibang mall na pipitsuging mall, bukas na, ibang bahagi sarado pa. Never na nangyari yan sa SM. Ang SM, pag bukas ng SM, bukas lahat. Dahil ginagawa pa lang yan, nangupahan na si Jollibee, si McDonald's, ano yung kape? Yun po. Kaya gusto nila mga instant kita. Eh nga naman, magtatayo ka ng, magbabayad ka ng mga scientists. Pwede naman po, gobyerno, bilyon-bilyon po yung inutang natin. Eh. Ano ba naman yun yung bigyan mo
No? Yung mga Okta research na yan, yung mga scientists, yung DOST scholars. Alam po ninyo, taon-taon, nababalitaan nyo naman siguro, ang dami nating ginagastos sa DOST scholar. Alam po ba ninyo yung DOST scholar? Pagka-graduate po niyan, hinuhold po ng mga, hindi po pwedeng mag-abroad muna yan. Yung mga DOST scholar natin. Ito nga, ipopropose ko nga, Edward T. Ganito, no? Sabi ni Edward T, tama yan eh. Ano yung nga R&D? Research and Development. Ang dami nating ginagawang DOST scholar taon-taon. Ang ginagawa lang natin dyan sa DOST scholar natin, maglilingkod lang sila sa gobyerno ng mga 3, hindi ko alam kung 3 or 5 years. Pwede na sila mag-abroad. Di gawin natin, yung mga DOST scholar natin, mag-concentrate na lang tayo. Huwag na yung lahat ini-scholar. Estudyante pa lang sila, pag magaling lang sila sa chemistry. Estudyante pa lang sila sa UP, sa PUP, sa mga state university, pinagde-develop na natin sila ng mga gamot. Pag-graduate nila, i-hire na natin sila dahil meron naman tayong, hindi naman sila po pwedeng magtrabaho sa private company. Hindi po pwede magtrabaho yung DOST scholar sa private o mag-abroad Maglilingkod na rin lang sila sa gobyerno. Doon natin sila itambak doon sa ating itatay yung pharmaceutical company. Taga-develop ng bakuna, mga ganun. Gamot, yung mga mamahaling gamot, dito na natin gawin lahat. Meron tayong means, marami tayong matatalinong tao. Kinakailangan mo lang, nakita ko po kasi, bumibili tayo bilyong-bilyon, daang bilyong bakuna. Ang advantage nung meron kang pharmaceutical company, kayo nagde-develop, kikita pa kayo. Tapos mag-invento tayo ng mga virus. Diyan magaling ang Pilipino. Natatandaan nyo I love you virus? Kikita tayo. Hindi, joke lang po yung uli. Anyway, nangangarap lang po ako, no? Ang laki po ng potential ng Pilipinas kasi po marami tayong matatalinong tao rito. May means na tayo na mag-gather yung matatalino. Meron po tayong DOST scholar. Hindi ko po alam kung ilan ang DOST scholar natin taon-taon. Ibig sabihin po nun, nag-aaral pa lang sila, sumusweldo na sila sa pamahalaan. Kaya po pagka-graduate nila, dapat maglilingkod muna sila sa pamahalaan. Yun po yung yun po yung catch doon. Bakit hindi natin i-harness itong matatalinong to? Ang DOST scholar po, karamihan niya, nasa field po yan ng science and technology. Yun po yun. Dadagdagan lang natin. Mag-hire lang tayo ng mga may matatalinong mga scientists na pasosweldohin natin ng mayayamang sobrang laki. Alam niyo yun? Wala na siyang gagawin. Ang mga scientists po sa ibang bansa, nakakanood naman kayo ng di ba? Nakakanood kayo ng mga Spider-Man. Di ba sino yung kalaban ni Spider-Man? Si Green Goblin. Mga scientists. Ano yung pagkakaiba? Ano yung mga scientists sa ibang bansa? Nag-propose sila ng pag-iisipan nila, i-develop nila, pinupondohan na kagad ng gobyerno. Funding, government funding. Yun, pwersahin natin yung mga Nandyan muna tayo. Mag-develop kayo ng mga gamot sa Pilipinas. Para mapaghandaan po natin yung pandemya. Ang dali pong i-convert pag meron na tayo ritong nagde-develop ng mga bakuna. Ano ba yung mga bakunang binibili natin sa labas na sinasaksak natin sa lahat ng baby sa Pilipinas? Binibili natin sa labas yung lahat Di tayo na mag-develop nun. Lahat na made-develop ng mga DOST scholar na yan, DOH din bibili. Yan yung pansasaksak natin sa mga center. Di ba lahat naman anti-polio, anti-tigdas, maraming bakuna ang kailangan dito sa Pilipinas. Saan galing yung mga bakuna? Binibili po natin lahat. Binibili natin sa ibang bansa.
Mangyayari lang po yan, magaganap lang po yan, kung ang continuation ng katulad ni Pangulong Duterte yung mamumuno sa atin. Pag bumalik po tayo sa dilawan, wala na po yan, ayawan na yan. Simple lang yung mga problema na yung dumating sa Pinoy administration. Alam niyo po, napakarunong din po ng Panginoon. Isa lang po ang pinagpapasalamat natin, pasensya na kayo. Inantok si Regine Marigon sa ating topic. Pasensya na po kayo, no? Ngayon lang po ako nag-discuss ng ganito ginanahan. Ano naman, Huwebes Santo naman. Alam po ninyo, isa lang po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Alam niyo po kung ano, si Pangulong Duterte ang presidente natin ngayong dumating ang pandemya. Just imagine, kung si Pinoy o si Marojas pala, si Marojas, kasi tapos na si Pinoy. Kung si Marojas po, naku, hindi yan magla-lockdown sa simula, hindi niya alam ang gagawin niya. Milyon po. Nag-iiyakan na po tayo ngayon. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magbasa pag may oras pa.